Pastor Ronald Andrew Garcia. Thank you, Koy. Salamat, Elder Jess. Siya po yung head elder po natin. Hallelujah. Gusto lang pong bigyan ng emphasis po yung prayer and fasting po natin this Wednesday. Kung kayo po ay may sasakyan at hindi po kayo magtutuloy doon sa intercession natin, park nyo na lang po sa Caltem, yung parkingan po natin na binigay ng Panginoon. Available po siya that night. Okay? Sa camp naman po, wala pong sayang sa mga ini-invest natin sa mga kabataan. Di po ba pinagpipray po natin ang mga kabataan po na may takot sa Diyos ang pag-asa ng bayan? Panahon po na mag-invest po tayo sa kanila. Sa katunayan po, ako po'y bunga ng youth camp 10 years ago. No, ako'y kabataan pa. Hindi po namin afford yung camp. Actually po, nung ako ay umaten sa church, tatlo o dadalawang t-shirt lang po ang meron ako. So, every other Sunday lang po ako umaten. Para po, kasi bilang no? Tapos po, nung nagkaroon ng camp, nag-desire po ako pero walang pambayad. Meron pong nag-sponsor sa akin. At hindi na po naging sayang yung pag-sponsor kasi po nagdulot naman po ito ng gwapong pastor ng Calvary Temple, Philippines. Hallelujah. But pag sabi namin gwapo, nakangiti lang kayo para hindi naniniwala. No? Hallelujah. So, kung kayo po ay hindi lang po inihipo, no? Ini-encourage na kayo ng Panginoon to invest. Actually po, diniscount na po ng Panginoon 3,000 na lang po. So kung nagnanais po kayo mag-invest ng 4,700, ibig sabihin po isa't kalahati na yung na-sponsoran po ninyo. Ba't po paggastusan, malungkot po yung mga taga-Calvary Temple? Yun lang po, just in case po, hindi po sayang ang lahat ng mga ini-invest po natin sa mga kabataan. Lalong-lalo na po, yung kape sa baba. Hindi ko masabi yung kape agape, nandito sila. Naghahanap pa po sila ng lugar. Pero kung kayo po ay may mga event, puntahan niyo po sila. No, meron po tayong photographer at saka videographer dyan. Meron po din po tayong nag-garnish ng table. Ba't nalungkot po kayo? Libre po yan, libre. Yung konsulta. Pero yung pagbubukay, may bayad na po yan. Kayo po ba'y natutuwa na ako'y kaharap niyo ngayon? Matuya po kayo, hindi po dahil sa akin, dahil po nandito po ang presensya ng Panginoon. Tayo po'y matagumpay, this April po, no? Matagal po ang pinag-uusapan po natin, yung victory po natin because of Jesus. And if we have Jesus in our life, wag po kayong lulugo-lugo whenever you come in this church. Kailangan po yung liyad yung dibdib. No, hindi naman po yung pagyayabang, no? Parang lakad Chiquito. Yung mga kabataan, hindi kilala si Chiquito. Kilala nyo, Panchito, no? Okay. Hindi naman po yung nagyayabang, but we have this confidence to approach the throne of grace. Alam niyo po, whenever you come in this church, di po ba may mga ushers? Ang goal po ng mga ushers, ito po yung statement namin, na whenever they will welcome people in this church, ang sinasabi ko po sa kanila, they are welcoming saints in the sanctuary of the Lord. Meaning, kapag po kayo iningitan ng usher, kinamayan ng usher, inisprayan ng alcohol sa muka, hindi, sa kamay, wini-welcome po kayo nila at ang kinoconsider po nila na kayo ay tagalangit. So di po ba kapag umuwi po tayo, meron po tayong lakas na loob na umuwi at alam natin ang uwian natin. Pero hindi po tayo maglalakas na loob na pumasok sa isang bahay na hindi natin pag-aari. Na hindi tayo welcome, na hindi tayo parte ng bahay. Tama po ba?
Ngayon po, whenever we come in this church, dahil po may tagumpay po tayo, we can now come in the throne of grace of God with confidence. I-grab na po natin ito. Kaya nga wag po kayong papasok sa church na lulugo-lugo. Punong-puno po ang pag-asa ang Panginoon. Whenever we are in the Lord, punong-puno po tayo ng pag-asa. Hallelujah. Lalong-lalo na, this coming, yung mga heat index. Alam ko po, hindi po apektado ang mga anak ng Diyos dahil mga anak ng Diyos ay pinoprovide po ng aircon. Hindi lamang po yung pinoprovide pa ng pambayad ng kuryente. Hallelujah. But I believe, as we pray sa ating Panginoon, we can thrive. Hindi lang po tayo makakalusot. We can thrive ng matagumpay sa lahat ng nangyayari dito sa mundo natin because we have God who knows everything. Na kilala niya po yung mga bawat karaingan natin at kailangan natin alam po ng Panginoon. Kaya nga po, sa first Sunday po, pinag-usapan po natin yung victory over sin and death. Alam ko po, wala na po dito nag-enjoy sa kasalanan. Hallelujah. Iba po yung nagko-commit ng kasalanan at nag-enjoy. No, meron na po tayong tagumpay sa kasalanan at maging sa kamatayan. Ibig sabihin nito, hindi na po tayo takot mamatay. Amen. Kahit now na. Parang okay. Kasi nga po, we have this victory. Wala na pong death sa lahat ng anak ng Diyos. Ibig sabihin, kapag po tayo namatay na dito sa lupa, it's automatic presence of God. We will be experiencing the presence of God. Kaya wala na po. No, sabi nga ng 1 Corinthians 15:57, or death, where is your sting? Asan yung kamandag mo, kamatayan? But because of Jesus, we have this victory. So, the second Sunday, pinag-usapan po natin yung fear and anxiety. Victory over fear and anxiety. Okay? Wala po yan. Hindi po galing sa ating Panginoon yan. Sa Panginoon, it's love, joy, peace, long sufferings. Okay? Hindi po takot. Ang binigay po sa atin ng Panginoon is self-control, love, and power. Hindi po tayo binigyan ng panahon na tayo po, hindi po tayo kinatagpo ng Panginoon para tayo ipatuloy na nahihiya. Kinatagpo tayo ng Panginoon, nagkaroon ng ugnayan sa ating Panginoon, at na-overcome natin ito. Kaya nga we have this power to approach Him dahil wala na po tayong takot. Hindi po dahil hindi na natin kinakatakutan, kundi yung takot na meron tayo sa Diyos, yung godly fear. Okay, natatakot po tayo sa ating Panginoon because we do not want to please Him. Pero hindi na po yung takot na mamatay. Alam niyo po, nagamit po yung camp. Nung camp, para po hindi ako magwala during my college life. Kasi po yung mga word na narinig ko sa camp, kahit na umuwi po akong lasing, magpipray po ako, Lord, patawarin mo ako, nakainom po ako. Bukas na lang ulit. Alam niyo, wala pong kapatawar na pag gano'n eh. Pero, ginamit ng Panginoon yung mga bagay na to, maging sa mga substance abuse, nung nagsusubok na po ako, ginamit ng Panginoon ito na upang ako'y magkaroon ng banal na takot sa ating Panginoon. At lumapit sa Kanya at kinikilala yung ginawa ko, hindi siya tama. Magkaiba po yung nagkakasala na alam mong hindi tama at yung nagpapatuloy sa mga kasalanan hindi tama. Okay? Kaya nga, wala na po tayong anxiety dahil we were already forgiven ng Panginoon. Dahil hindi po yan galing sa ating Panginoon. And last Sunday, pinag-usapan po natin, hindi po ako speaker last Sunday, trials, victory over trials and temptation. No, tayo po'y sinusubok, inaalaw ng Panginoon yung pangapagsubok na yan na dumaan sa atin para i-test po tayo, para malaman ng Panginoon kung talaga yung faith natin strong na. At nagkakaroon ng temptation para malaman din mo na ikaw ay nag-grow dahil alam mo ng labanan ng mga bagay na to. Amen. Sabi ko nga sa pagtuturo ko nung kahapon sa DEP, sabi ko ako'y nagsasalita noon nung college ako. Bakit college ako? Doon ako na-born again. Para hindi magandang ma-born again kapag college. Kasi hindi ka na makagodi-ko. Nawawala yung cheating arrangement pag exam. Okay? Tapos, kailangan pino ka na.
Okay? But I praise the Lord. Kasi nga po, mula nung kinatagpo ako ng Panginoon, mula nung ako'y sumagot sa ating Panginoon, ay dumiretso po. Ibig sabihin, alam ko, merong magandang layunin ang Panginoon sa lahat ng kanyang anak na kinatagpo, maging sa maagang panahon. Natutuwa po ako sa mga kabataan po natin na as early as teenager, nagpapatuloy na po sila sa ating Panginoon. No? Yung campus sumpukan, umaabot na po sa mga iba-ibang eskwelahan. Praise God. Hallelujah. At magtutuloy-tuloy po yan kung sila'y magtatrabaho sa ibang lugar, dito sa Pampanga, sa Luzon, Visayas, Mindanao, magpapatuloy po sila magiging forerunner. And this is our prayer. Amen. Kaya nga po, whenever we face trials, sabi ni James, consider it pure joy. Pag sinabing pure joy, walang halong pagdududa. Okay? Kasi nga po, itong mga trials na yan ay may pagpapala at the end. So pag-uusapan po natin ngayon is victory over condemnation. Shall we pray, Father? We ask you, Lord, to be with us. Allow us, Lord, to enjoy your wisdom, your knowledge as well. And allow us, Lord, to enter into your throne of grace as you open our hearts of understanding that sa aming pakikinig, we will feel heaven, Lord, because of your presence. And as we pray, we desire na magkaroon ng manifestation of your Holy Spirit as we listen to your word. Be with us, Lord, and bless us. And continue, Lord, to be with us. Thank you, Father. This we ask in Jesus' name. Amen. So pag-usapan po natin yung word muna na condemnation. From dictionary says, the expression of very strong disapproval. Okay? It's censure. Ang ibig sabihin po nito, the act of saying that something or someone is very bad and acceptable. Ibig sabihin nito, na-judge ka na to be condemned. Okay? Parang wala ng pag-asa. One of the devil's biggest weapons is his bag of dirty tricks is condemnation. No, i-condemn ka na as if na wala ka ng kapag-asa. Di po ba nung wala pa tayo sa ating Panginoon, ang hirap bumangon? Lalo na kapag walang kape. Ibig sabihin, ang hirap i-overcome yung mga alam mong mali kasi meron tayong conscience. Okay? Ang conscience natin, dinidictate na hindi ito maganda. Di po ba meron na tayo yan? Kasi yung mga bata, as early as 3 years old, alam nila yung tama at mali. Sasabihin nila, Daddy, that's not good. No? Minsan yung mga bata pa nagko-correct sa'yo, no? No, kapag kumakain ka ng crispy pata, yung tabang gagalgal. I would suggest kapag pumamimerito po kayo ng fried chicken, tanggalin nyo na po yung balat. Okay? Mahilig sa balat. Kasi po, napakataas po ng cholesterol. Hallelujah. So, to condemn means to pronounce to be guilty, sentence to punishment, or to pass judgments against. Ibig sabihin, nung wala pa tayo sa ating Panginoon, ang nag-ahari, yung soul, na kinocommand ng demonyo para gawin ang mga bagay na yan. Then, nung tumanggap po tayo sa ating Panginoon, parang ang hirap tanggapin na madali tayong patawarin ng Panginoon. Pero ito ang tanong, alin ba ang mabigat? Ang humingi ng tawad o maging mapagmalaki? It takes humility to confess your sin. Pero that's a noble thing. Maganda at mainam na gawin. Pero yung mapagmalaki, kasi lahat po tayo, sabi ng Hebrews, lahat po tayo ay mamamatay at haharap sa ating Diyos. So magbibigay sulit yung mga bagay na ginawa natin dito sa lupa. Kaya, wag po tayong patalo, no? Sa mga condemnation. Kasi nga po, ito po yung taktika ng kalaban to pin you down, no? Para hindi ka na makatayo. Kasi ang kalaban, gusto niya, ma-knock out ka. Yes, may mga Kristiyano na na-knockdown, pero hindi na na-knockout kasi nagpapatuloy na tumatayo. Hallelujah! Kaya, kung kinokondem ka ng kaaway o kinokondem ka ng tao, parang sinasabi na, talo ka na. Wala na. No? Sa Tagalog po, ibig sabihin, paghatol, paggagawad ng hatol, gagawad ng pagrusa, pagbabawa sa paggamit, no, yung pag kinondem na yan, ibig sabihin, wag mo nang gamitin, hindi na safe, pagsumpa, pagtuligsa, or pagkondena. Okay? In
in Romans 8:1. Alam niyo na po yung word na condemnation? Okay? Pero hindi po sa atin yan. Kasi po sabi na Romans 8:1, there is therefore. Tapos, merong now. Okay? No condemnation to those who are in Christ Jesus. Hallelujah. Meaning, if we are connected with Christ, there is now no condemnation. Ngayon, kung wala ka pang connection sa ating Panginoon, hindi ka pa related, wala kang ugnayan sa ating Panginoon. Kasi sabi na po ng John 3:18, if you do not believe to the Son of God, you are already condemned. So, ibig sabihin, kung wala kang ugnayan sa ating Panginoon, hindi ka naniniwala sa Kanya, hindi ka sumusunod sa Kanya, then merong condemnation sa'yo. But praise God, ina-overcome niya to. Kasi the word is therefore. Ay, saan ba? Okay. The word therefore, pag merong therefore sa binasa nyo, although New King James po ito na mamaya, may dahilan po bakit po ang ginamit natin is New King James. Pero kung nasa NIV po kayo, nauna yung word na therefore. Yung therefore na yan, ang pinag-ugatan po niyan, nasa Romans 7. Ano po ang kasunod ng Romans 6? 7. Very good, children. Okay, sabi ng Romans 7:24, punta tayo sa 24. Sabi niya, what a wretched man I am, who will rescue me from this body that is subject to death, to condemnation. In verse 25, yung last verse ng 7. Thanks be to God, who delivers me through Christ Jesus our Lord. So then, I myself, in my mind, am a slave to God's law, but in my sinful nature, slave to the law of sin. Okay. But, sabi niya, therefore, because of the works of the Lord sa buhay po natin, dun siya nag-therefore. But, eto, meron siyang continuation, who do not walk according to the flesh. Okay? But according to the Spirit. Yung pinag-ugatan ng therefore dito, we need to choose to walk in the flesh or to walk in the Spirit. Hallelujah. So may pagpili po. So in the Bible, condemnation is the legal and judicial term referring to a formal verdict of guilty that carries a specific penalty or sentence. No, kapag kinondemn ka na, meron talagang hatol sa'yo. It is the opposite of justification, being declared righteous. Yung opposite ng condemnation is righteous. Because you choose what is right. Righteous. Tama? Common sense? Right? Choose. Choose what is right. To follow the will of God. Amen. Ngayon, ito. The word is, balik natin, Romans 8:1. Okay. To those who are in Christ Jesus. Okay. Sino yung who? Kasi di ba, meron po siyang who. There is another who. Ibig sabihin, continuation yan. Okay? Dinidefine niya kung sino yung sinasabi yung those who are in Christ Jesus. Who do not walk according to the flesh. But, okay? But, yung contrast, according to the Spirit. According to the Spirit of God. Nandiyan po ba kayo? In short po, if we are in Christ Jesus, God will never, ever condemn us or you. Hindi po tayo ko-condemn. Why? Because we have Jesus. Di ba sabi ng Panginoon during His baptism, this is my Son, whom I love. Hallelujah! Di po ba kapag mahal mo yung isang tao, yung mga kaibigan niya, na mabubuti, of course. Di po ba? Gusto ba natin, yung mga anak natin, yung mga kaibigan nila, hindi mabubuti? Alam mo po yung mga kabataan na hindi mabubuti? Ito yung mga hilig sa mga buti ng alak. Okay? Hindi po sila mabubuti. Okay? Hallelujah! So gusto natin, kaya nga po tayo ay walang condemnation because we are with Jesus.
Okay? Kasama ng ating Panginoon, kaya nga po wala ng condemnation. Hallelujah. So sabi rin po na, kaya nga sabi, we need to choose yung flesh o yung spirit. Kasi sabi po ng James 1:14-15, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desires and enticed. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it's full grown, it gives birth to death. Kaya we need to choose. No? Doon sa mga desire po natin, nagsisimula po yung kasalanan sa pamagitan ng desire. No, kapag nakita mo yung babae o lalaki na sexy, na katulad ng mister mo, ng misis mo, 20 years ago, pag pinag-isipan mo na yan, gagatungan ni Satan, no, halimbawa, mahilig ka sa SM. Alam mo yung SM? Sa market. Nakakita ka na. Tapos eto, dahil napansin ka ni Satan, dahil binabantayan ka niya ng mga kanyang demonyo, makikita mo ulit yan, posible sa cashier. Eh di ba sa cashier, tayuan. No? Tapos, parang na-aksidente lang. Parang hindi nagkataon. Nandun ka pa sa likod niya. Ikaw pa yung next sa likod niya. Hallelujah. Kino-conceive mo na, pinapanganak na yung desire. Okay? Eh, mahilig ka sa Starbucks. Sa kape ng Calvary Temple dito. Nakaupo na naman siya sa table na nag-iisa. Buti na lang kapag nag-i-Starbucks po ako, kasama ko misis ko. Kasi siya may bayad. Hallelujah. Doon po nabubuo ang kasalanan, hindi po sa one time. Kasi kailangan pong yung kasalanan, kapag mineditate mo yan, doon nabubuo eh. Hallelujah. Kaya in the biblical context of Romans 8:1, the Greek word is katakrima, yung condemnation after due process, ang ibig pong sabihin yan, signifies a final judicial verdict of guilty handed down in a court of law. Rather than just a feeling or shame, it represents the formal legal sentence and the resulting punishment that humanity deserves for failing to meet God's standard. Kaya, failure ka. No? Ang dami mo ng kasalanang ginawa, paulit-ulit. Di po ba tayo, nagiging po natin, rason natin ito eh. May kaatlo na ka. Minsan namo, minatang namo. Di po ba sa mga anak natin, ginagawa rin natin yan? O, nakakadalawa ka na. Last na lang, palo na yan. Sa anak po namin, ganon eh. Kapag po nasa labas po kami, tinawagan ko siya ng 3 beses na pangalan, ibig sabihin nun, may isang palo siya pag-uwi. Na kahit maganda yung, masarap yung kinainan yung spaghetti, kailangan mapalo siya ng isa kung 3 beses lang na tinawag. Kahit busog na busog ako sa spaghetti, palo pa rin po yun. Para po malaman niya na seryoso tayo sa pagdidisiplina. Hallelujah. Ngayon, ito ang nakalakhan po natin, yung pagbibilang. Kaya ginagamit, no? Ang author po niyan, si Satan, nagbibilang po siya. Okay? Pero kapag sinabi ng Panginoon, pinatawad na tayo. Automatic, 0 po lahat yan. Doon po nangingit-ngit si Satan, si Lucifer. Dahil siya po ay minsan nagkasala, hindi po siya pinatawad ng Panginoon. Why? Kasi nakikita niya ng Panginoon eh. Eh tayo by faith. At dumating ang Panginoon para sa atin. Hindi para kay Lucifer. Hallelujah! Kaya nga po, ang gusto niya, lahat ng tao nagkakasala, makondemn. Pero ang gusto ng Panginoon, maligtas at magkaroon ng righteousness. Kaya nga sabi na, no, tuloy natin, this term describes a status of spiritual separation and penal servitude. Ibig sabihin, it's a subject for punishment because of sin. Kaya ang Panginoon, nag-declare po siya ng tetelestai. It is finished, which makes the promise of no condemnation so significant, meaning that those in Christ, the judicial case is closed.
Wala na. Okay? Wala nang kaso. The penalty has been paid. Binayaran na. And the sentence has been completely removed. The battle has been won. Hallelujah. Ngayon, eto. Yung condemnation po ay galing po kay Satan yan. Para po makita natin yung difference ng condemnation, si Lord hindi po nagko-condemn. Pero kung ikaw ay hindi sumunod sa Kanya hanggang sa last minute ng buhay mo dito sa lupa, doon ka mako-condemn sa impyerno. Pero hindi siya nag-condemn. Ikaw na. Kasi may paraan eh. Hallelujah. So yung condemnation, galing po yan kay Satan, nagagamitin din yung iba, nagagamitin din minsan yung sarili mo para i-condemn. May katlo na ako. Pero ito lang kapatid. Kung ikaw ay nag-i-struggle sa inuman, huwag kang magbabad sa nag-iinuman. Halimbawa, nag-i-struggle ka sa inuman, tapos may dinaanan ka. Okay? Na-born again ka na, naisuko mo na yung pag-inom. May nadaanan ka, nag-iinuman, kaibigan mo dati. So, hindi mo maindihan. So, sasabihin mo kay Lord, Lord, ako mo apal yan. Pero kung araw-araw na lang ng pagdadaan mo, umiinom ka pa rin doon. Hallelujah. You need to grow. Kailangan mo ipakita yung light that shine before them. Dahil ikaw ang nandun sa harapan nila. And that they will see your good works and worship your Father in heaven. Hallelujah. The message, no? You are guilty. Kasi ina-accuse ka na Satan eh. Kahit nung tumanggap ka na sa ating Panginoon, tapos sabi na, lalo na nung umattend ka, 7 last word. Tapos sinuko mo ang Panginoon, ang buhay mo sa Panginoon. So sasabihin ni Satan sa iyo, you are guilty. Ganun-ganun na lang. Yun nga yung trabaho ni Satan eh. Sabi na Revelation 12, the devil is the accuser of the brethren. Kaya nga kapag kinonfess mo na yan, at nagkaroon na ng 180-degree turn, U-turn, pwede mo na isambat kay Satan, pinatawad na ako ng Panginoon. Hallelujah. Mamaya, magfo-focus pa po tayo doon. Yung goal natin is to push away from God. So, i-isolate ka niyan. Itatanggalin ka sa presensya ng Panginoon, sa presensya ng CU, sa presensya ng sanctuary worship, para mag-isa ka na lang. Kasi kapag nag-iisa ka, is-target ka. And yung feeling, no, yung damdamin mo, parang hopeless, crush, stuck, no way out. Okay? So, yung condemnation na to, sinasabi niya, no, wala na remedyo. No, talamak ka na. Okay. Yung result, hides, quits, gives up. Okay? Mag-give up ka na lang. And the voice like sound, you failed again. God's done with you. Ibig sabihin, tapos na ang Diyos sa'yo. Puno na ang salop. Kaso naman, hindi ka naman si Fernando po. Amen? Okay, ito ba? Pero yung conviction, yung ginagamit ng Panginoon right now sa atin to correct us, ay galing yan sa Santong Espiritu. Okay? Kasi sabi ng John 16 verse 8, He is actually convicting us to the sin of this world. Yung message, that was sin, turn back, you're forgiven. Hallelujah. Take note the word, that was sin, turn back, you're forgiven. Hallelujah. Na alam mong pinatawad ka dahil meron kang decision to turn back. Hallelujah. Kakaintindihan po tayo dito. Ito po yung conviction. Ito yung empowerment that comes from the Holy Spirit. Goal nito is to push you toward God to be restored. Para magkaroon ulit ng relasyon. Mabuo ulit yung relasyon. Yung feelings, grieve but hopeful. Hurts, yes, masakit, but it's a clean pain. Hallelujah. Yung result nito, magre-repent ka, magko-confess ka, magbabago ka. Hallelujah. Kasi sabi ng 2 Corinthians 7:10, godly sorrows brings repentance that leads to salvation. Yung voice na maririnig mo, this is not who you are. Come home, I'll make you change. I will help you change. Uwi ka na, balik ka na. Ito lang, ito yung madaling
para maintindihan natin. Yung conviction galing yan sa demonyo, sa kaaway natin, because he wants us to be destroyed. Kaaway tayo eh. Okay? Gusto mo ba yung kaaway mo, tutulungan mo pa para gumanda ang buhay? Hallelujah. Siyempre, yung kaaway natin, ayaw niya na gumanda yung buhay natin. Kaya nga, isa-separate ka niya, i-destroy ka niya. But, ang Diyos, tinitreat po tayong anak. Hindi kaaway. Kaya nga, hindi niya tayo di-destroy but to build us up. Hallelujah. So, simple test, condemnation attacks your identity. You are a failure. At diyang nananggawan mo, makanyan pa rin resulta. Pero yung conviction addresses your behavior. That action was wrong. You can do better as you return. Kaya mo magbago, anak. Hallelujah. Kaya yung mga anak po natin, alagaan din po natin sa pamagitan ng salita. Wag po nating sabihin na bobo ang mga anak natin. Sabihin natin, pwede namang maging matalino, maging masipag lang. Hallelujah. No, kapag ayaw maghugas ng plato niyan, hindi nila alam kung paano maghugas, turuan niyo muna. Hallelujah. Si Omi po, meron na kaming usapan. Maghugas po siya ng plato after kainan. Lalong-lalo na yung pinagkainan niya. Kaso talo kami sa Joy. Kasi sa amin, pag naghugas siya, yung pinagkainan namin, ginamit namin, isang hugasan lang. Yung sa kanya, punong-puno ng bula. Ano yung dahilan? Sa kanya daw yun eh. Of course, formative years, pero nandun na po yung training. So, condemnation drives you away from God. Conviction drives you closer to God. Kaya nga, we need to listen to the word or to the voice of the Holy Spirit, especially as we read God's word. Wala pong, ang gagamitin po ng Holy Spirit to convict us ay yung salita ng Diyos. Kaya we need to read and read and read and read the Word of God para po patuloy po tayong mabago ng Santong Espiritu as He guide us and convict us to follow the Word of God. Nandito po ba tayo? Nagsisimula pa lang po ako. Okay. First point po natin, we have victory over condemnation if we do not live according to the flesh. Okay? Kasi po, Romans 8:1, those who live according to the Spirit, not the flesh. Tama po? Okay? Kaya nga po, we need to conform to the standard of the Lord. Di po ba mahal natin mga asawa natin? Di po ba ginagawa natin yung ayaw nila? Para magkasundo po tayo. Tama po? Ayaw po nilang maghugas ng plato, tayo maghugas ng plato. Tama po ah? Ayaw nilang maglinis, hindi tayo maglinis. Pero hindi po nangyayari yan sa bahay namin. Praise God. Hallelujah! Ibig sabihin, tayo po, kung talaga pong nasa Panginoon po tayo, hindi po natin priority ang magkasala. Okay? Wag po tayong maniwala doon sa mga once save, always save na kapag save ka na, ang tanong, kung talaga save sila, kaya mo nang gawin kahit ano. Wala nang bawal-bawal. Parang wala nang kapangyarihan. Hindi na tatalab ang kasalanan. Paano hindi tatalab ang kasalanan? Ginagawa mo, kapatid. Yung hindi tumatalab ang kasalanan, yung hindi ka gumagawa ng laban sa Diyos. Tama po ba? Ba't nalungkot yung iba? Parang gusto pa eh. Okay, Galatians 5:17. Dito po. No, if we live according to the flesh. Sabi po ng Galatians 5:17, for the flesh desire what is contrary to the spirit. Kaya nga nagko-kontra yan eh. Kaya nga we need to live according to the spirit, not to the flesh. Okay? And the spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict. Ngayon, asan ka? Sa flesh o sa spirit? Dalawa lang naman po yan eh. Of course, the flesh nagresulta ng destruction. But the spirit
nagdudulot ng buhay na walang hanggan. So balikan po natin yung Romans, but this time 1-4 na. Romans 8:1-4. There is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. So pinrases ka. At wala ng condemnation because you are now with Jesus. We are now with the Lord. Kaya nga po walang condemnation. Parang kapag nasa korte ka, yung nagsabi sa yung wala na, pinalaya ka na, pinatawad ka na, yun ang korne mo. May laban pa. Tapos yung judge, ang importante, yung hahatol, yung judge, God the Father. Hallelujah. Kaya nga tuloy natin. Who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit is Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. So sinasabi lang ng Panginoon, no, sa Romans, na tayo po ay, with the faith that we have right now, we can overcome kung ano po yung law ng sin and death. Diyan hindi po tayo subject. Kaya nga po hindi natin siya pina-follow. Yung kasalanan na nagdudulot ng kamatayan. Meaning, the only way to escape from the law of sin and death is to have the access to the law of the Spirit of life through faith in Jesus Christ. Tingnan niyo po. For the law of the Spirit of life, one of the titles of the Holy Spirit, in Christ. Okay? There is now no condemnation to those who are in Christ. To the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free. Ibig sabihin, yung empowerment that comes from the Holy Spirit, sinusunod mo to overcome kung ano yung kasalanan na nagdudulot ng kamatayan. Take note, nagkakasala pa rin po tayo. Yung sasabihin mong gwapo ka, self-pity yan. Wala kasi nagsasabi misis ko lang. Kapag sweldo pa. Biro lang. Okay? Yes, nagkakasala pa po tayo. But we are not enjoying anymore. Because the Spirit of life living in us, siya yung nagko-convict sa atin. Kaya nga, we can overcome it by having a good access in the Spirit of life through the faith that we have in Jesus. In verse 3, for what the law could not do, in that was weak through the flesh. Ibig sabihin, we cannot overcome sin alone. Sa effort natin, hindi natin ma-overcome ang sin, ang kasalanan. Lalo na yung kasalanan, in-enjoy mo na. Kapatid, kung hanggang ngayon, manyagarelyo ka, Pastor, wala naman makasulat kay Bible bawal sigarilyo eh. Meron po. Ang sabi, do not murder. Alam niyo po ba, smoke can kill you in 8 seconds? So, ibig sabihin, every stick na sigarilyo, you are removing 8 seconds in your life. Hallelujah. Ngeni, nung ating pong sakin na mausok, ko magtakap, arong. Nung sisindi ka rin. Hallelujah! Sisindi ka kayo, papunta ting maasok ka. Sa akin, pero sisingutan mo yung asok, di po ba? Oh. That makes sense? Hallelujah! Pastor, vape. Vape, lalo na yan. Nakikita nyo, lahat naman siguro may Facebook, no? Sino yung walang Facebook? Bibigyan kita. Ang dami ng report na mas masahol pa yung vape kaysa sa sigarilyo. So, maninigarilyo ka na, wag din. Hallelujah. Sabi ng pastor, alam niyo, kapag naninigarilyo ko, kasi, engineer ako, architect ako. Ano yung mga architect? Ibig sabihin ng architect? Mga arting technician yan. Hindi po ba? Kasi pag nag-iisip ako, pastor, pag naninigarilyo ako, ang bilis, nakaka-relax, ang bilis ng informations. Sa totoo lang, yung process na yan, breathing exercise lang. Try mo, mag-breathing exercise, inhale, exhale ka lang. Marirefresh yung brain.
Hallelujah. Pero huwag kang mag-inhale, exhale paggising mo. Mag-toothbrush ka muna. God did by sending His own Son. Paano niya ginawa to overcome the flesh? God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. On account of sin, He condemned sin in the flesh. So pinadala ang kanyang anak, kaya nga there is now no condemnation kasi nga in-overcome ni Jesus yan eh. Tapos ngayon, ipa-follow mo yung flesh, in-overcome na nga eh, tinalo na nga. Hallelujah! Then, eto, verse 4, that the righteousness requirements of the law might be fulfilled in us, who? Who? Nandito naman yung who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Meaning, hindi na tayo yung nangunguna sa buhay natin. It's the Lord. He is our Lord and Savior. So, siya na yung nangunguna sa buhay natin. We need to follow the flesh. Amen? No, the Spirit. We need to follow the Spirit. Amen? Okay, eto. Kung magbabasa po kayo ng NIV, NLT, ESV, and NASB, wala po yung, balik natin yung Romans 8:1. Wala po yung who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So ano yun? Kulang. So yung King James Version, na ni-revise ng New King James Version, sila ay dinagdagan. Di ba sabi ng salita ng Diyos, wag kang dadagdag, huwag kang magbabawas sa kanyang salita. Ngayon, paano to? Dinagdagan nila? No. Yung King James Version, ang New King James Version, King James Version, ang ginamit po nilang manuscript na pinag-ugatan ng kanilang pagta-translate into English, yung mas maagang na isulat. Ibig sabihin, mas late. Ibig sabihin, hindi yung older version, yung medyo mas bago-bago. Yung NIV, NLT, NASB, and ESV, ang naging guide po nila, mas matandang version. Kaya po, wala ito. Ngayon, eto. Yung mga scribe, yung mga translator, kasi po, during the time of writing, uso na po yung debate eh. Marami pong gumagamit that there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus, period. Ngayon, of course, sa mga sinasabi natin, hindi ito sinulat talaga ni Pablo. Pero eto, pag itutuloy natin yan, nako-convince tayo to change. Hallelujah. Ngayon, eto. Sige, tanggalin na natin ito. Sundin natin si NIV. Pero nasa verse 4. Hindi pa rin po nagbago yung context, yung pinakalaman. Dahil po sabi ng verse 4, lipat natin sa verse 4 ng Romans 8, that the righteousness requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ngayon, bawal dagdagan ng salita ng Diyos. Bakit ngayon yung mga salita ng Diyos, merong chapter at may mga number ng verses? Di ba dinagdag din yan? Pero nakakatulong sila. Hallelujah. So, hindi po siya mali. Nandun din po yung context. Hallelujah. Ngayon, ginagamit yung verse 1 na period through Christ Jesus, period, na mga osas. Yeah? There is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. And tanong, paano malalaman na you are in Christ Jesus? Who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Nandito pa ba kayo? Okay. So, no question asked. Kasi hindi naman po yan doctrinal issue eh. Kapag sinabing doctrinal issue, talagang hindi ka sumunod sa tamang doktrina, kulto ka. Pero hindi po tayo. Patuloy po tayo nagbabago dahil alam po natin that we need to glorify God in our body because this body belongs to the Lord. Amen. Hallelujah. Basahin po natin, Galatians 5:16. So I say, walk by the Spirit, who walk to the Spirit, and you will not gratify
the desires of the flesh. Kasi nga, they are conflict to each other or with each other. Yung flesh and spirit. Parang ngayon, sino gustong-gustong matulog na ngayon? Sumigaw ng hallelujah. Parang di ka nakatulog kagabi, mainit no? Ngayon, malamig. Okay. Sino dito yung gustong-gustong magbasa ng Bible? At least 3 chapters a day. With comprehension. Sino? Hindi lang pagbabasa, with comprehension. Alam niyo, kung gusto niyong matuto ng simple Bible study, attend kayo ng level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, hanggang advanced class. Hallelujah! O see, flesh pa rin. Ayaw! O ngayon, linggo ngayon bawal ang flesh. Sining walang siyo? Ba't walang nagsisiyo? Kasi nga, dagdag pa yan Sayang yung telenovela ng pag 6 hanggang alas 7. Ay, balita pa pala yun, no? Ano kasing oras ng telenovela ng 7:30? Ano kasi? After ng GMA News, ano kasi? Kunwari pa kayo, Okay. Sayang, di ko maabangan. Pero alam niyo, kapatid, kapag umarap na tayo sa ating Panginoon, doon niyo sasabihin, sayang. Sayang yung oras na ginugol ko sa panonood ng telenovela. Hallelujah. Pangalawa, sige, para matapos na po tayo. We have victory over condemnation if, ito mga condition po ito, no? Pag if, we sin and still see the need to repent. Yes, nagkakasala po tayo, pero kailangan po tayo magbago. Kailangan po tayo mag-confess and mag-repent sa mga kasalanan po natin. Amen. Kasi po sabi na po niyang John 16 verse 8 in NLT version, and when He comes, He will convict the world of its sin. Kino-convict, ibig sabihin, kailangan kang mag-confess kapag na-convict ka na. Hallelujah. Kasi hindi susulat yan kung we don't need to repent. O sige, basahin po natin. 1 John 1, 8-9. Di po ba yung 9 yung, if you confess with your sin, He's faithful and just to forgive your sins? Verse 8 muna. If we claim we have no sin, we are only fooling ourselves and not living in the truth. Hallelujah. So, atin po kayo ngayon na magkasala. Available niya pa, pwede pang ipako. But, kaya sinabi ng Panginoon, tetelestai, in-overcome na po niya. Kaya nga yung first word niya sa krus, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Pero, once you are reading the Word of God, na-inform ka na sa mga kasalanang hindi na ayon sa standard ng Panginoon. And you need to confess. Alam mo na kasi. Hallelujah. Okay. Then, sabi niya, but if we confess our sins to Him, okay, in verse 9, but if we confess our sins to Him, sabi ng word, He is faithful and just to forgive our sins. Sana wala na yan. Sana wala na yung He is faithful and just. Hallelujah. Kung hindi natin kailangan mag-confess o mag-repent. Kasi ito yung mga gusto ng mga tao na lalong-lalo na sumusunod sa mga once saved, always saved. You don't need to repent. Yun naman ang gusto ng kaaway na huwag ka na mag-repent para walang relasyon na ma-restore. The more na nagkakasala ka, the more na nag-dwell ka sa kasalanan mo, the more na lumalayo ka sa Diyos. At sa totoo lang, kapag hindi mo kinonfess yung kasalanan mo, nagkakaroon ng kalyo ang puso. At kapag kalyado na yung puso, hindi ka na magko-confess. Hindi mo rin di-desire na mag-repent. Dahil hindi mo na naramdaman yung damdamin ng isang nagkakasala. Ngayon, kapag ba nag-repent tayo, nag-confess tayo ng kasalanan,
nagiging sinisiguro natin yung salvation natin. Ibig sabihin, nire-receive natin ang kaligtasan natin. Hindi po yan. Sabi po yung word na repentance came from the word metanoia. Greek word. Ang ibig sabihin po niyan is goes deeper than just saying sorry. Mas malalim yung metanoia. To break down, yung meta, hindi yung Facebook. It's changed after beyond. Okay? Noia, no? Ibig sabihin, aliyah. Noia, okay? Ibig sabihin po na mind, thought, understanding. To make it simple, literal meaning, change of mind, but biblically it means a total U-turn in your inner person. Yun po yung metanoia. Kaya nga po yung metanoia, yung pagbabago, it reflects to our action. Metanoia. Hallelujah! Okay, nagkakatindihan po tayo dito? So kung aliyah patitino, ala pang metanoia. Okay, wala pang change of mind, wala pang inner change ng isang tao. Okay, so biblical meaning, may 3 parts po yan, no? Yung metanoia. Change of mind. No, yung babaguhin mong kaisipan mo, you see sin differently, you agree with God that it's wrong and destructive. Nag-agree ka sa salita ng Diyos na hindi tama sa harapan niya yung kasalanan ginawa mo. Change of heart. Pagbabago, naisip mo na to, so yung, di ba, desire, when dinesire mo yung kasalanan, nagdudulat ng kasalanan. Ngayon, change of heart, it's not just intellectual, it's a genuine grief over sin. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians 7:10, godly sorrow brings repentance. Okay. Change of direction. Ito na, yung metanoia na. Your life turns, no? Nagrepent ka by showing in your action. Kaya nga po yung metanoia, nagpapakita po ng gawa. Hallelujah. Si Judas po, yung ginamit po na salita nung hindi po siya nagrepent, kundi po nagregret siya. Ito yung word, regret. Ang Greek word na ginamit is metalomeia. Okay. Aliyah po metino, metamemeia. Okay. Metamelomai. Okay. Metamelomai. Ibig sabihin, wala. Walang ginawa. Pero yung si Peter po, metanoia. Kasi po, umiyak siya, nag-grieve siya, pero lumapit ulit siya sa Panginoon. At nung lumapit siya sa ating Panginoon, ni-restore siya ng Panginoon. Hallelujah. So, kay Judas nang hinayang siya. Pero si Peter, nagsisi siya. Hallelujah. No? So 2 Corinthians 7:10 said, godly sorrows brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. But worldly sorrows brings death. Alam niyo po, bakit po sinabi niyang that leads to salvation and leaves no regret? Why? Because we have salvation, we have relationship with Him. Na-restore ang ugnayan natin sa Diyos. Panghihinangayan mo, pagsisisihan mo. Okay? Kaya nga po, no regret. But worldly sorrow brings death. Talagang magsisisi ka. Alam niyo kapatid, kasalanan niyo na kung sa pagdating ng Panginoon, hindi ka kasama. Kasalanan mo na rin, pagdating ng rapture, ay maiiwan ka. Yung bagong usakyan, sa'yo na, kapag nag-rapture, naiiwan ka. Kasi ganado maiiwan yung susi. Hanapin mo na lang. No? Ang bahay namin doon sa Porac. Pero hindi ko muna sasabihin ngayon, baka kunin nyo agad eh. Okay, ibig sabihin, worldly sorrows leads to stuck in condemnation. Talagang wala. Kapag nandyan ka sa worldly sorrow, dyan lang. Wala na kang other option, other way. But godly sorrows acts a bridge to repentance. Yung pag dumating yung godly sorrow, as you listen, as you read the Word of God, may other option. Come near to me, says the Lord. No, balik ka lang. Just like the prodigal son. Mo? Yung prodigal son, sabi nga ni Pastor Manny kagabi, no, hindi tayo nag-confess o nagre-repent because we want re-salvation. Ibig sabihin, we want to reassure our salvation. No, because we want
to gain back the relationship. Kaya po tayo nagko-confess at nagre-repent. Yung pong anak ng prodigal, o yung prodigal son, yung kwento, yung parable sa prodigal son, connected sila sa ama eh. Okay? Pero pinili ng anak na humiwalay. Nung nahiwalay siya, doon niya na-realize na wala siya sa magandang proteksyon at magandang ugnayan sa Diyos. Kasi lumayo siya eh, o sa kanyang ama. Naisip niya na mas maganda talaga. Alam niyo, sa totoo lang, yung conviction, ipapaliwanag niya sa iyo na mas magandang lumapit na sa Diyos. It's the safest ground. So, na-realize nung bata, nung anak, yung bunsong anak, na kapag bumalik siya, tatanggapin siya ng kanyang ama. Pero, magsisisi siya. Kaya nga nung napagtanto siya, nagkasala siya, yung word niya, Father, I have sinned, forgive me. Tapos ito pa yung drama niya, do not consider me a son, but a servant. Okay? Pero tingnan nyo, yung paghakbang palang papalapit ng anak, yung ama, patakbo nang lumalapit sa anak. Yung anak, naglalakad. Pero yung tatay, yung ama, tumatakbong papalapit. Alam niya na magsisimula ulit yung ugnayan. Alam ng ama, eto na yung restoration of relationships. Hallelujah! Are you with me? So, ibig sabihin, yung godly sorrow produces repentance, turning away from the simple path to go to the right direction. Pero yung worldly sorrow doesn't lead to, it's a consequence or to realize, but it doesn't lead to repentance, yung worldly sorrow. Kasi walang foundation eh. Walang foundation ng katotohanan. Kaya nga, it will not lead us into repentance, kundi pasira at pasira na ang buhay. Yung short version po ng metanoia is a spirit-led change of mind that leads to a changed life. It less, I'm sorry, I got caught, or more, I was going away, now I'm going to God's way, or I'm going God's way. So you can turn towards God without turning from the things He is against. Hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos kung hindi ka muna tatalikod sa mga ginagawang ayaw ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Ito, 1 John 1:9, balikan po natin in King James, New King James Version. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins. Okay. Kaya nga po kapag hindi tayo nagrepent, no, nagiging matigas na yung puso. Sabi po ng Matthew 13:15, Matthew 13:15, for the hearts of these people are hardened. Ibig sabihin, nagkaroon ng kalyo. Kumapal na. And their ears cannot hear, and they have closed their eyes, so that their eyes cannot see, and their ears cannot hear, and their hearts cannot understand, that they cannot turn to me and let me heal them. No, kapag kalyado na yung puso, kapag pinatigas mo na ng pinatigas ang puso mo sa kaka-disobey sa ating Panginoon, yung puso kakapal, magkakaroon ng kalyo, na hindi na nakakaramdam ng conviction. But, kapatid, may hope sa Panginoon. Kung tinatanggap mo kalyado ang puso mo, as you ask forgiveness sa ating Panginoon, palalambutin ng Diyos ang puso mo. Kung si FPJ, sinasabi niya, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Sa Panginoon, walang matigas na puso sa paglapit mo sa Diyos na hindi ka patatawarin ng Diyos. Hallelujah. Kasi nagpapalambot ng puso natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya nga yung mga hindi ka ibig-ibig, ngayon iniibig mo na. Tingnan mo yung katabi mo. Hallelujah. Pastor, kakantahin po ba natin yung kunin mo, O Diyos? Kasi tataas ko na itong katabi ko eh. At tanggapin mo. Buti na lang, wala na tayong ganyang kanta. Okay. 2 Peter 3:9. Ito po, tawag sa 2 Peter, is general epistles, no? Ibig sabihin, it's for all who believe in the Lord Jesus Christ. The Lord is not slow in keeping His promise. Ito, ang sinusulatan ni Peter, mga Kristiyano to, ha? Mga Kristiyano, pero tingnan mo yung word. The Lord is not slow in keeping His promise as some understand slowness. Kasi ang tagal na, wala pa. Tingnan mo, more than 2,000 years ago, hindi pa dumarating yung pangako ng Panginoon na babalik.
Okay? Pero may dahilan na Panginoon. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish. Kasi yung mga sinusulatan niya, may mga nandoon sa church, pero matitigas ang ulo. Check mo, sarili mo. Okay? Kasi ayaw ng Panginoon na mapahama ka sa impyerno. But everyone to come to repentance. That is bringing back the relationship. Hallelujah. Kaya nga kapatid, kung nakakarinig ka ngayon sa mensahe ng Panginoon, magbago ka na kapatid. Malapit na dumating ang Panginoon. It's not too late. May panahon pa. Kasi the Lord wants you to repent. Okay? Revelation 3:19, those who love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Okay, it's the word of the Lord in Revelation 3:19. Pero pagdating sa 20, He is actually knocking at the door. Ibig sabihin, yung mga Kristiyanong ito, wala ang Panginoon sa kanilang kalagitnaan. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, those whom I love, I rebuke and discipline. Kaya nga mararamdaman mo rin yung pag-ibig ng Diyos habang tinuturuan tayo ng Panginoon na magbago. Mag-isa pa nga pagpili. Hallelujah. No, hindi lahat ng uso sinusunod natin. No? Uulitin ko po, nauso po yung short na hanggang dito, no? Okay lang po yan kung lalaki magsusuot. Hindi ko sinasabi ko, okay, no? Okay. Pero sinasabi ko, be modest in the way we dress. Hallelujah. Kasi nga po, iba po yung media. Iba yung commercialism, iba yung promotion ng media. No? Pagpasok mo lang sa SM, tingnan nyo. Pagpasok nyo lang sa SM, hindi ka pwedeng lalabas na wala kang balot na nakalatak, SM. Pero may technique na ngayon. Sa sobrang init na panahon, pwedeng magstay sa SM. Kung malapit ka lang sa SM, pero kung mamamasay ka, pagastos. Pero tingnan niyo po, sa Facebook, tingnan niyo po yung mga commercials na ginagawa. Tingnan niyo rin, yung manner ng Facebook ngayon. No? Ang daming mga vlogger. Parang nakakaingit mag-vlog. Okay lang po yan. As long as ang ginagawa natin is glorifying the Lord. Hallelujah. Meron po bang vlogger dito? Hallelujah. Pero ito po, as we do, anything that we do in social media, pakita po natin kung ano po yung spirit na meron tayo. Hindi po tayo nagyayabang, kundi kung paano po natin yakarin yung iba to worship the Lord. The way how we post sa social media. Amen? Kung wala po kayong magawa, i-scan nyo na lang po o i-search nyo na lang po or i-read nyo na lang po yung Facebook natin, Calvary Temple Philippines, tapos mag-share po kayo ng mga pinapost sa Calvary Temple Philippines. Amen? Hallelujah? Proverbs 28:13, whoever conceals, tinago, their sins does not prosper. Ibig sabihin, kapag tinatago mo yung kasalanan, nag-e-enjoy ka pa, kapatid. Hallelujah. Pero sabi niya, does not prosper kasi walang sekreto na hindi nabubunyag later on. Take note, no? Pagdating natin sa land, lahat hayag. Secret things na ginawa mo, na sinasabi mong hindi nakikita ng tao pero nakikita ng Diyos. Kaya nga, will not prosper yung mga sekreto ng kasalanan. Mas maganda pa, i-confess mo na lang. Mawawala pa yung pagka-aburido mo. No? Kasi kapag yung kasalanan, kinonfess mo na, pumapasok na yung ulit yung peace, yung kapayapaan, no? But the one who confesses and renounces them finds mercy. Hallelujah. No? Ibig sabihin, pag kinonfess na natin yan, bumabalik yung sigla natin as we worship the Lord. Alam niyo po, ang pinakamasarap magpuri, yung magpuri kang mag-isa sa harapan ng Panginoon. Pero paano mo gagawin? Kasi dito po hindi mahalata eh. Yung sumasabay ka lang, pero yung ikaw lang mag-isa, to worship the Lord, alam na alam mo kung malalim ka sa pagpurit, pagsamba, o malalim ka na sa Panginoon, yung manner ng pagpurit, pagsamba mo sa Diyos. Hallelujah. Tahimik. Kasi po dito, kaya magtaas ng kamay. Pero kung mag-isa ka lang, kapatid, tapos meron kasi ng sekretong kasalanan na ayaw mong bitawan kasi nag-enjoy ka pa, hindi ka mag-enjoy na nakataas ang kamay.
Hallelujah. So mas maganda, bitawan mo na kapatid. Magbago ka na. Sabihin mo nga sa katabi mo, magbago ka na. Hindi asawa ha, ugali. Hallelujah. Third point, eto na, no? We have victory over condemnation if we live to be more than conquerors. Pag sinabing more than conquerors, above sa mga conquerors. Sino po yung mga kilala niyong conquerors? Alexander the Great. Tama? Sino pa? Yung kapitbahay nyo, kinoconquer niya yung mangga nyo, nuubos niya. If we live to be more than conqueror. Okay. Sabi po na Romans 8:33-39, who will bring any charges against those whom God has chosen? Kasi po, parang courtroom po ito. Tapos, ang Diyos ang judge. Okay? Tapos sabi niya, sino magbibigay ng charges against those whom God chosen? Ito po yung mga pinili ng Panginoon na sumusunod sa Kanya. Ito po yung mga tao na who are in Christ Jesus, who walk according to the Spirit. Okay? Kakandi na po tayo? Okay. Who then is the one who condemns? Okay? The word is no one. Christ who died, more than that, who was raised to life, and is at the right hand of God, and also interceding for us. Sino? Siya yung judge, nandun yung attorney na kanyang anak, nakaharap ka, sinong lalaban? Sure win. Kaya nga more than conquerors eh. Hallelujah. If we walk according to the Spirit. Take note, wag po nating tanggalin yung verse 1 ng Romans 8. Kasi nasa Romans 8 pa rin po tayo. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship, persecution or famine or nakedness or danger or sword? Lahat nito, yung writer nito, naranasan niya except the sword. Kasi pupugutan pa lang siya ng ulo. Hindi pa siya pinugutan ng ulo kasi hindi niya may susulat yan kung pugot na yung ulo niya. Ibig sabihin, yes, nandun siya, nasa death row siya, pero sinasabi niya, hindi nawala ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Dahil hindi naman siya, he's not walking according to the flesh. Hallelujah! So pinili pa rin siya ng Panginoon para magbago at para ma-reconcile. At yung mga sinusunod niya, ang mga gusto ng Santong Espiritu, kaya wala pong condemnation na maririnig ang taong ito, lalong-lalo na kapag humarap po tayo sa langit sa ating Panginoon. As it is written, 36, for your sake we face death all day long. O, gusto niyo maging apostle? Ako, gustong-gusto ko, tinatanong ko sa ating Panginoon, Lord, ang sarap ata maging apostol. Kasi yung kada walls ng Jerusalem Temple, ng temple sa New Heaven and New Earth, nakasulat yung mga pangalan nila sa four corners. Sabi ko, Lord, yung pangalan ko, saan kaya nakasulat? Baka nasa toilet na lang. At least may pangalan na meron pangalan ka sa langit, no? Parang napakasarap, no? Yung your name was actually written to the walls ng temple. Pero paano naman sila nag-sacrifice? Paano sila tumugon sa panawagan nila sa ating Panginoon? Hindi po ordinaryong kamatayan ang hinarap nila. Sino dito yung gusto balatan ng buhay? Pag nabalatan, bubuhusan ng kalamansi. At kapag naghilom, tatanggalin ulit yung mga naghilom na balat. Just to confirm your faith in the Lord. We are considered sheep to be slaughtered. Pero ito ang sabi niya, no, in all these things we are more than conquerors. Through Him who loved us. Ibig sabihin ng more than conquerors, hindi ka na lalaban, tapos na laban, haharap ka lang. Ang mga conquerors, lalaban pa eh. Pag sinabing more than conquerors, harap ka lang, talo na. Harap ka lang sa korte, talo na si Satan magsasabing, suko na ako. Ikaw yung pumili, judge. Ito yung attorney mo, anak mo, na nagsasabing, Tay, sa akin yan. Hallelujah.
Then, for I am convinced that neither death nor life, neither angels or demons, neither present nor future, nor any powers, neither height or depth, or anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Kaya nga we are more than conquerors. As we live in Jesus, as we are connected with the Lord, and we live according to His premise, to live according to His Spirit. Hallelujah. Hindi po tayo mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Huwag ka lang tatalikod sa ating Panginoon. Hindi ka iiwanan ng Panginoon. It's a promise by the Lord sa Hebrews, I will never leave you nor forsake you. Hallelujah. So paano tayo pipilit, paano tayo mananatili sa pag-ibig ng Diyos? Sabi ng John 15 verse 9 to 10, I have loved you even as the Father have loved me. Remain in my love. Hallelujah. So it's a command from the Lord. Kaya nga sabi ng verse 10, when you obey my commandments. So kapag sinabing when, ina-expect sa atin yan, hindi siya conditional. Ina-expect sa atin yan, to obey. To remain, you remain in my love just as I obey my Father's commandments and remain in His love. Kung paano ginawa ng Panginoon. Kaya nga, ng Panginoong Yesus yung pag-ibig at pagsunod niya sa ating Ama, ganun din po tayo. Dahil po, ang ating Panginoon, siya po yung halimbawa natin na buhay dito sa lupa. We can live more than conquerors, hyper-conquerors, or super victors if we remain in His love. Ibig sabihin, kapag more than conquerors ka na, yung kalaban mo hindi na makakalaban sa'yo. Hallelujah. So, victory over condemnation. If we do not live according to the flesh, there is victory. If we sin and still need to repent, and that is victory. And if we live to be more than conquerors, and that is sure victory. In 1 John 5:4-5 said, for every child of God defeats this evil world, and we achieve this victory through our faith in the Lord. So without Jesus, there is no victory. Hallelujah. But only condemnation. Without Jesus, only condemnation. And who can win the battle against the world? Only those who believe that Jesus is the Son of God. Do you believe that Jesus is the Son of God? So sa lahat na naniniwala that Jesus is the Son of God, sumigaw po ng hallelujah. I said sumigaw ng hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Shall we all stand? Hallelujah. And since Jesus is our Lord, and we believe that He is the Son of God who gave His life for us, palagay ko wala na pong dahilan para hindi natin purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan ng ating Panginoon. But it's up to you. It's your choice. It's your decision. Kung sa oras pong ito, ile-let go nyo na kung ano yung kasalanan. He is faithful and just to forgive your sins as you repent, as you confess your sins. But it's your choice to remain with that sin or to remain or to have freedom to overcome that sin. It's your choice to enjoy the salvation that God has given you or to enjoy eternal condemnation in hell. It's up to you. It's your choice. We have enough time to give our best to the Lord and choose Him because God doesn't want us to perish, but He wants us to repent. Hallelujah.